Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Leo sa buong week na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung ano mag-pick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, bida natin ay single. Regardless kung anong gender. So, kung di man kayo single, di maaaring tumama to sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo na single. Basta yung single dito ay ano to? Bakit meron tayo ditong ano nga ba to? Messenger of thought. Page. Ano page nga ba to? On night. Kasi ang tagal kong di ginamit tong deck na to. Iba-iba yung nakasulat. Tulad nito, letting go. Buti na lang may number. So, 13 ay death. Death card. Ito. Tingin ko page to. Page of Swords. So, ang dating sa akin, magiging somewhat curious yung iba sa inyo. Ano kaya to? Hindi ko rin magets eh. Maganda ko i-clarify natin to. Kaya lang, sa sobrang laki nga nitong deck ko. Huwag na yun gamitin natin. Iba na lang. So, ito na lang maliliit na deck. Maliit na cards ko. Clarify natin anong meaning nitong page. Page of Swords. Kaya lang yung ilaw. Sagaba. Kaya lang didilim naman. So, kinlarify natin yung Page of Swords. Kasi, wala akong direction eh. Bago tayo mag-proceed dito sa Death card. So, saan ang galing yung Page of Swords? Mukhang may nag-away dito. Oh. Ayun, arguments. Magkarelasyon, magkaaway, o naghiwalay na? Ito magiging desire na to, although wala nakalagay dyan. Ano kasi ito pwede rin enthusiasm. So, may desire. May someone na may desire na makipag-communicate. So, nagmukha ng spy card yung Page of Swords natin. Ngayon, may death card na tayo. Na para bang itigil na.
Kaya nga letting go. Diba? Ending card yan. Literal na change or transition. Transformation na parang sinasabi na kung sino man to yung nag-i-spy sa ex niya. Siguro nga mag-aaway sila nowadays. Yung karelasyon. Hindi meant to be na mag-spy nowadays. O kung literal na toxic nga at taghiwalay, panindigan na. Huwag na mag-spy-spy. Huwag na mag-stalk. Kaya lumabas yung death card para sabihin na i-end na yan. Yung toxic behavior at mag-let go na. At hayaan na lang na ang universe ang gumawa ng destiny para sa iba sa inyo. Natatamaan ng wedding na to o baka nga nangyayari na to para sa iba sa inyo. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero maganda nga kung i-surrender na lang itong control o destiny sa universe. Come what may na lang. Go with the flow. Okay? Kasi ito, letting go, diba? Ito kasi control to eh. Control din to. Kaya nga siya naging selfish at frugality to. Kasi priority niya security, stability. So, let go ang control. Okay? O pwede rin naman kasi minabasa ko self-interest din to eh. Para bang let go mo na yung toxic person at pahalagahan mo naman ang sarili mo, ipamper mo. Karoon ng self-love. O mag-focus naman sa takbo ng pera. Okay. Ganun ang dating. Ngayon, no contact pala to, no? So, maganda kung kuha tayo ng ibang card. Ito. Ngayon na hindi sila nag-uusap, yung mga bida sa kwento, kasi hindi ko alam kung tatama ba sa inyo to o hindi. Kasi kung di man tumama nga sa inyo, baka tumama to sa someone na malapit niya sa inyo na single nowadays. Dahil break na pala sila ng karelasyon niya at bumaliktad to. More like, yung single dito, single mom o single dad. Kasi pamilyado to eh. O, kung di man to literally, iwalay na eh. Kung di pa, ano bang better term? Final. Nahiwalay na sila. Sabihin natin, nasa period pa lang ng awayan. Break pa lang. Ayun. Di pa malinaw nga kung hiwalay na sila o hindi pa. Ito mensahe. Whether final na yan, na hiwalay na o nasa process pa lang. Tingnan natin anong mensahe ng person dito ng iba sa inyo. Ito nag-flip. Nag-flip to eh. Saka tong isa. I never expected to fall in love with you so quickly. Di daw niya inasahan na ma-fall in love daw. I mean, di niya inasahan na fall in love siya agad-agad sa iba sa inyo. Ito naman. Ito ay nung pass na to syempre. Hindi niya inasahan na fall agad siya sa iba sa inyo. Noong talking phase pa lang. O ligawan phase. Ito, I am learning a spiritual lesson. Ayan. So, sa kasalukuyan, may mga natututunan siyang spiritual lesson. Ito, teka lang. Nag-flip din pala to. Ito, nag-flip din to. Teka, baka may mga flip-flip pa dito ang message. Baka gustong sumama. Wala na, yan lang. Sabi, I love you today, tomorrow, and always.
I was just a fool for not admitting it earlier. So in short, mahal ka pa rin naman pala mahal pa rin, okay, ng bida. Mahal pa rin ng person niya yung bida, okay? Naging fool daw siya kasi hindi daw niya agad nasabi ang tungkol dito. So sa madaling salita ulit, whether final na yan, yung hiwalayan o nasa process pa lang, mahal pa rin nga yung bida ng person niya. Na para bang sabihin natin may guilt, regret sa part na to. Kasi hindi niya agad nasabi ito, o hindi niya agad na-admit. So, ang dating may part sa kanya na nagre-regret siya. Hindi niya agad na-open up ang tungkol dito sa topic ng love. Ayun nga, mahal pa rin yung bida ng person niya. Okay? Ngayon, alamin natin ano bang cause ng separation o arguments. Kasi, para clear, whether nangyari na to o mangyayari pa lang, ito yung main problem o naging main problem. Babae, Diyos ko po, teka nga. Baka hindi naman third party yan. Tignan natin. May secret. Secret ng babae. Ganito. Wala namang third party dito. Although may babae doon. Pero siya yung bida dito. Okay? Ang dating either siya yung gumawa ng aksyon o siya yung naka-receive ng aksyon. So, anong klaseng aksyon? Parang pinagawayan nila ay pera. May hindi nasabi o sinikreto tungkol sa pera. Yun ang ugat. Walang third party kundi pera. Okay? So, para may idea yung iba sa inyo. Para malaman nila kung para sa kanila ba itong reading o hindi, o para lang may awareness, syempre. Lalo mangyayari pa lang. Para sa iba sa inyo. So again, pera, investment, salary, o kung di man ganun ay bisyo. Ang bisyo ay laging nagiinom, lango sa alak, o laging nagpa-party, nagka-club, nagba-bar. Ayan, may bisyo na lang. So, case-to-case basis, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa iba sa inyo. Ngayon, ibang case, iniwan, inabandon na, ginost. Yun yung ibang scenario, sabi ko nga sa inyo, case-to-case basis, di ba? So, kunin nyo lang yung sa tingin nyo, fit sa inyo, doon sa kakilala nyo. Yun yung mga pwedeng reason. Bakit nag-iwalay sila o mag-aaway pa lang. Inabandon na, nag-ginost. O bigla na lang, nakipag-iwalay. Ngayon, ito na yung pinaka-final na scenario na pwede ko maisip. Maraming reason kasi, halo-halo na. Tapos, nagpatong-patong na yung galit siguro o problema. Kaya ayun. Sobrang sama ng loob.
ng away o lumayas. Ganyan. Anyways, pwede rin naman na ang dami namang reason. Last na talaga. Cold. May cold. Di na mamansin. Walang care, walang pakialam. So, yan. Anyways, ito yung possible partner dito sa kwento na to. So, doon muna tayo sa partner. Ex na to malamang kasi hiwalay na sila. Nag-away. O literal na hiwalay na ilang taon na o ilang buwan. So, ex-partner o current partner kasi baka naman recently lang yung away, di ba? Hindi pa confirmed na hiwalay na talaga. As in, nag-away lang sila. Pwede rin kasing ganun. So, ito na lang yung partner in general, whether ex o current partner. Ito. Gemini, Pisces, Aries. So, ito yung possible partner, whether current o ex-partner ng Leo, Gemini, Pisces, Aries. Sabihin natin kakilala o idol. Scorpio, Virgo, Capricorn. So, kung di man tumama sa inyo, edi baka dito, sa mga taong to, tatama itong reading. Scorpio, Virgo, Capricorn. Ito. Huling deck. Ay. Huli na ba to? Tingnan natin. May isa pa pala akong deck dito. Ito. So, wag mo na. Singit natin to. Singit natin yung kanina. Yung puti. Pero ayusin ko muna itong mga kalat ko dito. At masikip. Namin kasing deck eh. Tingnan. Ayusin ko lang. So, game. Ano meron dito? So, ang dating sa akin sa buong week na to, may someone na manliligaw eh. May someone na manliligaw o magkaka-crush. Kanino? Sa friend. Nagka-developan siguro sila ng feelings. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero kung nangyayari na to, sasagutin na ba to? Possible. Kung nangyayari na, edi may chance na maging sila na. Kasi mukhang type din siya nung friend eh. So again, ito ay ligawan sa pagitan ng mag-friend. Kasi may iba naman na stranger lang, di ba? Na-meet lang online. Hindi mo naman masasabi kung friend yun dahil hindi kayo close. So, paano mo masasabi kung friend kung taon na kayo? Taon na yung friendship. Di ba? Tagal na. Para masabi mo na friend mo talaga. Eh, kung buwan lang, medyo alanganin. Kasi hindi mo masasabi nga yung motibo o intensyon ng tao. Kung wala pang isang taon mo nakikilala yung tao. So, ito ay friend. More than a year na silang magkaibigan. O regardless na lang siguro. Basta may ligawan dito. Regardless kung ilang taon na magkakilala, basta
Kung tingin ng tao friend niya yun, di ba? Case to case. Kahit wala pang isang taon. Nakikilala. So, again, depende nga. Pero ako, ganun yung point of view ko. So, may ligawan na nangyayari dito sa pagitan ng mag-friends. Baka mangyayari pa lang. Pwede rin naman ganun. Pwede nangyayari na to, mangyayari pa lang. May development ng feelings. Pwede rin naman sa katrabaho, di ba? O anyone na malapit o tinuring ng kaibigan. Kasi ito, friends Ito naman, nagliligawan sila. O kung hindi ganun, halimbawa, walang ligawan. Pero may ma-attract kasi ito, attraction to So, whether kayo to na ma-attract sa friend nyo o yung friend nyo ma-attract sa inyo. Ngayon, ibang case nga kung nanliligaw na. Halimbawa, present na to. Nangyayari na, nanliligaw sa friend. Type din siya ng friend. So, ganun yung dalawang scenario dito. Ito na nga, last spread na. Bago tayo tumuloy dun sa last deck. Ano to? Medyo alanganin ako dito. Sabihin nating may iba sa inyo, whether kayo mismo to o kakilala nyo, na nasa long distance relationship. Ayun, posible dun yung jealousy. Okay? Kung dito jealousy, so again, dun siya tatama sa long distance relationship. Kung jealousy ay away sa pera. Ay posible. Ngayon, ibang case. May gala daw. Kaya lang walang panustos sa panggala. May financial issues. Hindi makakagala kasi walang pera. May nagyayakag gagala daw. O nagyayakag pumunta somewhere. Nakakilala, isinasama yung iba sa inyo. O isasama pa lang. Yun nga. Either hindi siya makakasama dahil may financial issues nga. O mangungutang siya sa mga kakilala niya para lang matuloy yung gala. Kasi may traveling dito Pero yung jealousy, either nangyayari na to o mangyayari pa lang. May tendency din na kung dito literally makita face to face o makita factual, yung may evidence. Baka dun sa intuition lalabas tong idea. Pwedeng sa panaginip o sumagi lang sa isip. Okay? Kasi clairvoyance yung panaginip o yung vision. Yung sasagi sa isip yung claircognizance. Yung sudden thought. Sa bagay, pwede rin clairaudience. So, yung clairaudience kasi, boses mo rin yun Parang, may sasagi sa isip mo, boses. Hindi naman literal na boses mo, o boses ng someone else, pero, yung feeling na nagbabasa ka, pag nagbabasa ka, di ba, may boses, may, hirap explain.
Pag nagbabasa ka, parang may boses din. Kaya lang, walang, walang sound. Ang hirap explain eh. Basta gano'n. So, intuition, psychic ability na lang. Sagi sa psychic ability. Pero particular sa vision, clairvoyance, panaginip o sudden vision. Alam mo, mulat na mulat ka, tapos bigla kang may imagine, ganyan. Na scenario. Katulad ng ginagawa ko ngayon. Ano nung na-imagine ko. Anyways, kuha tayo ng information dito. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice na to for the whole week. So sabi, thank you universe for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding my perceptions so that I can see what is of the highest good. There is a stream of love supporting my dreams. At ang huli, sabi, the presence of love will always cast out fear. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.